palay. Suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging malamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya, mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman, paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga, paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Amin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela. Kayo po'y nakikinig sa ating School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System for South Cotabato. Ang inyong eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng palay. Ako po si Jel Oman ng ATI Region 12, ang inyong ka-agri-eskwela at tagapaghatid ng kaalaman tuwing umaga. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Dr. Jessie V. Valdea. At katuwang rin po ang PhilRice Midsayap Experiment Station, DARFO 12, Provincial Government of South Cotabato, at mga piling lokal na pamahalaan sa probinsya ng South Cotabato. Live po tayo napapakinggan sa 90.5 FM Good Vibes Radio sa Coronadal City at 98.1 na Radyo Bandera News FM Surala. Huwag po kalimutan mag-text sa inyong attendance sa inyong mga SOA coordinators. At para sa mga greetings, sa mga questions at mga shoutouts, maaari kayong mag-text sa ating official text line. That's 0969-017-8136. Again, that's 0969-017-8136. Ayan, maayong aga sa ating mga kaabyan. Good morning po sa lahat ng mga nanunood at nakikinig ngayon. At bago pa tayo tumungo sa ating bagong aralin, alamin muna natin kung gaano ba ka-epektibo ang inyong pakikinig sa mga previous episodes natin. Ayan, panahon na para sa ating quiz number 1. Alright, ihandaan yung mga ballpen at papel. At pakisulat po ng inyong mga kasagutan sa mga notebooks po ninyo. At magbibigay po kami ng hard copies ng ating mga quizzes po para ilipat niyo doon ang inyong pong mga kasagutan. Ayan, kapag ready na po kayo sa ating quiz ngayong umaga, paki-comment naman na ready na, ready na.
Ayan, ready na ba ang ating mga kapalay para sa ating quiz number 1? Alright, simulan natin sa ating unang katanungan for our quiz number 1. At ito muna ang ilan sa mga paalala. Ano po? Sagutan ang 5 multiple choice question. No? Madali lang ito. Mamimili lang kayo sa 4, A, B, C, or D. No? Nakabase sa mga nakaraang episode po natin. No? At ilagay yung buong pangalan at city or municipality sa Google Form dahil meron po tayong Google Form. No? Kikita nyo po yan sa ating official na Facebook group. Okay? Ito ay mahalaga para sa attendance, no, at verification ng mga scores ninyo. So, maaaring magsumite lamang ng isang entry, no? So, 2 option po yung gawin natin. Pwede tayong mag-Google Form o di kaya pwedeng isulat muna sa inyo pong mga notebook or papel. Alright, para sa ating unang katanungan, ano ang layunin ng palay check system? Letter A, palitan ang tradisyonal na pagsasaka. Letter B, gabayan ang mga magsasaka sa bawat yugto ng produksyon ng palay. Letter C, itaas ang presyo ng palay. Or letter D, gamitin ang GMO sa lahat ng sakahan. Huwag nyo pong i-comment yung kasagutan ninyo ha, kasi makita ang ng mga ng mga classmates ninyo. Baka mag-copy sila ng mga kasagutan ninyo. Isulat lang sa inyong mga notebook ang inyo pong mga kasagutan. Alright, for question number 2. Ilan ang kabuuang key check sa palay check system? Ilan ang kabuuang key check sa palay check system? Letter A, 5. Letter B, 7. Letter C, 9. Or letter D, 12. For question number 3, anong key check ang tumutukoy sa paggamit ng dekalidad na binhi? Ayan, napag-usapan natin ito sa ating pong mga previous na mga episodes, no? So, anong key check ang tumutukoy sa paggamit ng dekalidad na binhi? Again, wag niyo pong i-comment yung mga kasagutan ninyo. Okay, letter A, key check 1. Letter B, key check 4. Letter C, key check 7. Letter D, key check number 3. For question number 4, sa anong yugto ng produksyon napakahalaga ang pagbibigay ng sapat na tubig sa tanim? Sa anong yugto ng produksyon na napakahalaga ang pagbibigay ng sapat na tubig sa ating tanim? Letter A, land preparation. Letter B, mid-tillering to panicle initiation. Letter C, harvesting stage. Or letter D, seed selection. At para sa panghuling katanungan natin for our quiz number 1, alin sa mga sumusunod ang layunin ng integrated nutrient management o pamamahala ng ating pong sustansya sa palay? Letter A, para mas mabilis ang ating ani. Letter B, para maiwasan natin ang peste. Letter C, para mapababa ang gasto sa pataba at mapanatili ang sustansya ng lupa. At letter D, makagamit ng hybrid seeds. Okay, again, pasulat po ng inyong mga kasagutan sa inyong mga notebook or pwede po kayong magsagot sa inyong mga Google Forms. At paki-comment po ng done if tapos na po kayo sa ating quiz number 1. At dumako na tayo sa ating panibagong pag-uusapan ngayong umaga. 3 key checks pa rin po yung ating pong tatalahayin. Ang pamamahala ng peste, pamamahala ng pag-ani, at pamamahala pagkatapos ng pag-ani or post-harvest. At kasama natin ngayong umaga live na live ang ating pong agriculturist 1 ng OPAG South Cotabato at siya rin po ay isang ganap na rice specialist. Live na live sa ating himpilan, walang iba kundi si Marites Gumbao or Matmat. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Matmat. Ayan. Mat, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa.
Ayan na, medyo may technical problem tayo ng very, very light for our microphone too, no? But ayan, pag-uusapan natin ngayong umaga ang tatlong key checks ulit, no? At yan po ay ang ating key check number 7 na pamamahala ng peste. Key check number 8, pamamahala ng pag-ani. At key check number 9, pamamahala pagkatapos ng ani. Ayan, Matt, batiin ulit natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayan po, masaganang umaga at mapagpalang umaga po sa ating mga ka-agri-eskwela na nagkikinig po sa Radyo Bandera, News FM Sorala at dito po sa Good Vibes Radio Coronadal at syempre po sa ating mga Facebook Live po. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, so tapos na silang mag-quiz sa Matt, no? At ngayon ay dumako na tayo sa ating talakayan. Ang key check number 7, ito maraming nag-aantay, no? Sa key check number 7 natin. Sige, ano ba yung key check number 7 natin? Anong key check statement natin dito? So, Sir GL, ang key check statement natin dito ay hindi bumaba ang ani dahil sa peste. Ayun, no? So, meron tayong illustration ngayon, Matt, no? So, ano bang ibig sabihin ng ating illustration sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live? So, sa mga nanonood sa ating Facebook Live, no? Ano po ba yung mga nakikita ninyo sa ating illustration ngayon? Ano po ba yung mga peste? At ano ba yung mga stages ng palay po ang nakikita natin ngayon? So, bali po, nakikita natin ngayon ang bawat iba't ibang yugto ng palay o stages ng palay. From seed, emergence, pagsusuwi, pagbubuntis, pamumulaklak, maturity, at saka especially yung matured, kung saan po mag-aani na po tayo. So, bawat yugto po, meron pong iba't ibang mga hayop or mga peste po na umaatake. Yan po. So, sa buong illustration po, nagpapakita po yan mga ka-agri-eskwela kung na kailangan po natin talaga na mapamahala yung mga peste para po hindi po makaapekto sa ating ani. Ayan. So, tanungin natin ang ating mga kapalay kung ano pong usual na mga peste ang umaatake sa inyo pong mga palay. Sige, sa second slide natin, Matt, eto naman. Okay. So, sa second slide po natin, Sir JL, makikita natin dyan at iba't ibang resulta ng pag-aatake ng ating mga peste. So, sa letter A, makikita na dyan na parang ngingat-ngat. So, ano ba yung mga mahilig mangat-ngat? Ayan, sa ating mga ka-Facebook Live viewers. So, makikita natin dyan na ayan, no? Na ginangat-ngat ng daga. Ng daga. At saka yung pangalawa po, letter B po, yan po yung cost or damage po ng stem borer o pag young pa po is dead heart. Pag meron na pong bunga, yan po ay tinatawag na whiteheads. Ayan po, mga ka-agri-eskwela. At saka yung letter C naman po, yan po yung epekto ng with infestation. At saka yung panghuli po ay yung bacterial. Yes po, yan po yung mga diseases natin. Ayan, so ano ba yung importansya ng key check number 7 natin, Matt? So, ang importansya ng ating key check number 7 is na kailangan po na mapamahalan natin ng maayos yung ating key check 7. Kasi po, pag hindi, magkakaroon po tayo ng losses sa ating pagpapalayan. Okay, and then, Sir JL, dapat po na sa severe damage due to pest can cause significant loss. So, malaki po yung magiging kabawasan ng ating ani pag po ay hindi natin na-control agad yung mga peste sa ating palayan. So, makakaapekto po ito sa reduction ng ating quantity, kadamihan ng ating mga ani, at saka yung quality, no, ng ating mga palay. So, para po epektibo po na ma-manage natin ang ating mga palayan and prevent po yung pagkalugi, is una, kailangan po natin malaman yung rice intercrops with the agro-ecosystem. So, ano po ba itong agro-ecosystem? Ito po yung paligid ng ating palay. Okay? Meron po tayong tinatawag na
abiotic and biotic. So yung abiotic po, yun po yung mga non-living at saka yung biotic po, yun yung mga living. Like po, tayo po, tao, animals, po, yung mga pong huminga, mga pathogen, pati mga insekto. So yan po. So yung abiotic naman po, yung hangin, init, yan po, at yan po yung abiotic factors. Next is currently correctly identify pest. So kailangan po natin kilalahanin. Siyempre po, paano po natin i-strategize yung ating pagmamanage kung hindi po natin kilala kung ano po i-control. Yes po, Sir JL. Oo. Next is apply timely ecologically sound management o strategies. Kailangan po, pag mayroon na po tayong mapansin, agad-agad po, bigyan po natin ng pansin. Especially po, Sir JL, pag nakikita po natin na napapanahon, di ba nakita natin sa illustration kanina mga ka-agri-eskwela na bawat panahon ay mayroong mga umaataking peste. Okay? Pero kailangan din po na hindi ito nakaka-apekto sa environment o sa kanyang agro-ecosystem. Okay. Ayan. So, ilang percentage ba, Matt, no, yung sakaling kabawasan ng ating ani, no, nang dahil sa ating mga peste? So, mga ka-agri-eskwela, pag hindi po natin agad-agad nabigyan ng pansin o ang ating mga peste is magkakaroon po tayo ng 24 to 41% yield loss due to pest. So, may dalawang bahagi o aspeto na nakakaapekto yung mga insekto pag hindi natin na-manage. Una is magkakaroon tayo ng mababang ani o low quantity. So, ang magiging resulta nito is damage and missing hills, missing plants, reduced number of panicles and unfilled and partially failed grains. Dito naman po sa magpababa ng kanyang quality is magkakaroon po ng discolored, deformed grains, contaminated with weeds and disease-infected seeds. So yan po yung mangyayari mga ka-agri-eskwela pag hindi po natin agapan agad yung mga napapansin natin na mga umaatake sa ating palayan. Ayun. At ano ba yung recommendations na pwede nating maibigay sa ating mga kapalay ngayon? So, una natin na general recommendation na pwede nating gawin is una, gumamit tayo ng dekalidad na binhi. No? Anong K-check nga yan? Comment nga sa ating mga Facebook Live viewers. Natanong natin yan kanina sa ating quiz number 1. Kung talagang nakinig po tayo sa mga topic ni Sir Jason Abang. Ayan po. So, kailangan po natin na gumamit ng resistant varieties prevalent in the locality. Ibig sabihin po, kailangan po adaptable na siya. Nagkaroon na po siya ng at least 2 adaptable trials ay dyan na locality. And next is, kasi yun yun, di ba, lagi nating naririnig na the seeds is the foundation of farming. So, yan po yung first line of defense natin para sa mga insekto at sa mga diseases. Ayan. At saka, pagkatapos niyan is, kailangan po natin mag-change or rotate varieties every 2 to 4 cropping seasons. So. Bakit po? Kasi magkakaroon po ng break, you know? Kung mag-change tayo ng 2 to 4 croppings, mabi-break po natin yung cycle ng mga peste. Mabi-break po natin yung pwedeng pagtirhan o inukulum ng mga diseases. Mapababa din natin yung insect pest incidence at mapadiversified po natin o mas makita natin yung ibang mga variety na mas maganda palang itanim sa ating palayan. Next is practice field sanitation, thorough land preparation to minimize pest infestation. Ayan, ano naman land preparation na naman. Okay. So, 'di ba sinabi doon na maayos sa paghahanda ng lupa, 'di ba? So kailangan talaga na maayos kasi doon pa lang meron na naman tayong second defense doon sa mga insekto na pwedeng aatake. So kailangan po talaga na sundin natin yung 21 days no na paglaland prep. And next is practice synchronous planting after a 30-day period. The rest period. Yes po, to avoid the tree cropping period or short turnaround time. So, anong key check naman ito? Yung
Practice synchronous planting sa ating mga kapala at ka-agri-eskwela. Paki-comment naman po kung anong key check ito. Yan. So, dito po, ang key check na ito is lagi pong, o kumbaga, ito talaga yung malaki ang pagkokontrol ng mga peste. Sabi nga doon, di ba, sa pamilya ng Isidruan Domingo, ayun, no? Na nahahati po yung prioridad ng insekto dahil marami siyang pagpipilian. Yes, dahil sa bayan ng isang okasyon, no? Yes. Yes, Sir JL. At saka mabibreak talaga yung sikulo at mawawalan sila ng pagkainan. So, kasi kung hindi tayo magpa-practice ng synchronous planting, magkakaroon sila ng sustainable na pagkain kasi lilipat-lipat sila. So, ayan po, Sir JL. Ayan na, Matt, di ba nagtanong tayo kanina kung ano yung mga peste na usually na umaatake sa kanila. So, may mga nag-comment kay Ma'am Jean Raquipo, stem borer, Ma'am Grace Benitez, stem borer din po. May ibang nagsabi ng daga, stem borer. So, halos, most likely, ang sa ating mga kapalay sa South Cotabato, stem borer yung kanilang mga peste na umaatake sa mga palay. So ito'y isang anunsyo sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood na meron tayong separate na episode, no, for our pest management ng ating stem borer with Sir Isagani ng PhilRice Mitsayap Experiment Station. Ayan, Sir JL, maganda talaga yan. Kaya po, nung una na nabalitaan ko na magdi-discuss ako ng PIS. Sabi ko, isang oras lang kasi grabe talaga. Alam ko po, yan talaga yung sakit ng ulo ng ating mga ka-agri-eskwela, yung mga stem borer and other diseases. But anyway, pauna lang ito. So, thanks no sa ATI at saka kay Sir Isagani na bigyan talagang halaga yung paano i-manage yung stem borer. So, next po tayo, Sir GL. So, conduct regular field monitoring from the early stage of crop onwards to identify potential pests under initial stage of development. So, mahalaga po talaga ito na talagang pupunta tayo sa ating mga palayan. Sabi nga ng iba, nagpupunta sila doon, kinakausapan nila, and napapansin daw nila na malaki yung ani nila. So, ano ba yung kahalagahan ng pagpunta mo sa iyong palayan? Siyempre, unang-una, nadidisturb mo yung mga insekto na nandoon. At saka, nagbibigay ka rin ng kumbaga, meron kasing symbiotic relationship, Sir JL, yung tanim at yung tao, no? So, every time na kinakausap mo po yung inyong palay, nagbibigay po yung palay sa inyo ng oxygen at ikaw naman ay nagbibigay ka ng nitrogen sa kanila o carbon dioxide. So, next is follow recommended water management technologies to manage pests. So, mahalaga ito, no? Ang water management sa pagkokontrol ng mga diseases, especially po sa mga diseases, no? Dahil pag nasosobraan po, yan po yung gustong-gusto ng mga sheath blight, yan po, gustong-gusto ng mga rice blast. So, kailangan po, yun nga po, di ba, kung maano natin sa disease triangle, meron po tayong virulent host, virulent pathogen host, at saka environment. So, kailangan po bawasan natin, kahit isa man lang sa kanila, wala pong disease na mangyayari. So, next is avoid the misuse of pesticides that disrupt the natural balance of insect. Sorry there. Ayan, that disrupt the natural balance of insect pests and beneficial organisms. Ayun. So, ibig sabihin kasi, kung may ginawa ang Panginoon na mga peste, may ginawa din ng Panginoon para sa mga natural enemies. So, meron talagang mga natural enemies. Yung, for example, yung stem borer, ang natural enemy niya is yung mga wasp, no? So, ang mga wasp po, iniitlogan po nila yung mga itlog ng mga stem borer para po, hindi po stem borer yung kalalabasan ko, hindi po wasp. Ayan. So, insect pest and disease management option. So, plow or rotovate the field immediately after harvest if pest infestation was experienced during the previous crop season. So, immediate po. Pag nakaranas po tayo, for example, nakaranas po tayo ng sheath blight, no?
Agad-agad? Yes po, iaarado po natin, i-expose po natin sa araw yung ating mga palayan para po makontrol yung sakit na iyon. 6 is follow the recommended shading and plant spacing. So, importante din po ito na magpa-follow po tayo ng distance. For example, sa pagpa-control po ng mga weeds. So, mas madaling i-control po ang ating mga weeds pag tama po yung ang ating ginawang shading rate o yung plant spacing. Kasi mas madali pong mag-weed control. At napag-usapan natin to sa mga previous episodes natin on crop establishment. Yes. Next is follow the recommended fertilizer rate o NPK o split the N. Bakit po hinighlight yung N? Bakit kaya, Sir JL, bakit kaya mga ka-agri-eskwela hinighlight yung N? Kasi naka-separate dapat yung nitrogen na application natin. Kasi po, kailangan siya split. Hindi siya pwedeng i-apply ninyo ng isahan o isahan. Kasi ang natural kasi na function ng nitrogen is to boost the growth. Pwede po niyang paluntiin o ipag-green niya masyado at palambutin niya yung palay. So, yun po yung paborito ng lahat ng mga insekto. Oo. Talagang pag makita niya na green yung palayan mo, automatic yan. Magtataka ka na lang, bakit marami na pong kagat-ngat-ngat yung inyong So, ibig sabihin, sobra na pala yung nitrogen na na-apply natin. Yes. Kung kailangan po talaga na split natin. So, anong K-Chick naman yan papasok, mga ka-agri-eskwela? So, nutrient management, pag-usapan din Sir natin yan. So, mapapansin natin, di ba, sasabi nga sa overview ni Sir Boholano na lahat ng K-Chick ay magkakaugnay po. Interconnected po sa isa't isa. Kaya po talagang atin pong sundin at i-practice po talaga natin. So, next is insect pests do not spray against defoliators within 30 days or 40 days after sowing. Bakit po? Ano bang ibig sabihin kapag defoliators, Matt, no? So, ang defoliators po, yan po ang kinakain po nila yung dahon. Dahon po ng ating palay. So kapag 30 days after transplanting or 40 days after sowing, so nire-recommend natin na hindi muna sila mag-spray. Yes po, kasi ang ating pong mga defoliators is nabilong po sila doon sa minimal lang ang damage na maaano nila. Bakit po? Kasi yung palay po natin, meron po tayong tinatawag na meron siyang ability na magsuwi. Yes. Na pwede po siyang magsuwi at compensation, kung sa English pa, compensation ability po ng palay na that sa panahon na yan, pwede pa siyang magsuwi at mas maganda pa yung kalalabasan ng kanyang Ibig sabihin, dahil bata pa siya, may compensatory ability, no, yung ating pong palay na talagang magsuwi dahil nga kaya niya pa, very young pa, so hindi kailangan ng ating pong spraying during that time, no, kasi ay may mga natural enemies din may mga beneficial microorganisms din tayo, Matt, ano po? Yes, Sir GL. And dumako naman tayo sa diseases. Anong reminder natin dito? So sa diseases naman, kailangan pa talaga kilalanin. No? Kasi pag hindi natin kilalanin kung ano po yung mga atake, for example, sheet blight. Sheet blight which is caused for fungus. No? Tapos ang ano naman is sheet blight, rice rot. So yung rice rot naman is ang matake naman dyan, bacteria. So, kailangan po talaga malaman. Kasi iba-iba po talaga yung pamamahala na kailangan gawin. Yung isa, pwede natin gawin na pagkatapos ng, meron tayong alternation, wetting and drying, no, para ma-expose po yung mga fungus na yun. Meron ding iba na mga diseases na kailangan is patubigan o i-overflow natin yung ating palayan. Ayan, nagtanong dito si Sir Amiel Cacho, ano pong pwedeng gamitin na pang stem borer po? Madami na po kasi masyado. Ito, Sir Amiel, sa June 23 sa ating episode 11, pag-uusapan natin separately, no, yung pwede natin gawin para sa ating pong mga stem borer. Makakasama natin dyan si Sir Isagani ng PhilRice. Ayan, so dumako naman tayo sa next slide natin, Matt, no? So, ayan po. So, sa kabuuan po ng K-Check 7,
kailangan po talaga maging religious tayo from the beginning, no? From K-Check 1 up to K-Check 9 later na kailangan po talaga i-practice natin para po ma-manage natin yung mga pesting aatake. Yes. Alam kong marami pang mga katanungan ng ating mga ka-agri-eskwela na nanunood at nakikinig ngayon sa ating programa, no? Patungkol sa ating pong pest management. So, ayun nga po, may separate tayo na session dyan na 1 oras na talakayan. Yun lang yung pag-uusapan natin. Mga practical tips at pieces of advice, no, na pwede nating magamit para sa pagpuksa ng iba't ibang mga pesting umaatake sa ating mga palay. So that ends our key check number 7, no? So dumako naman tayo sa ating key check number 8. Harvested the crop at the right time. O yung pamamahala ng ani. Yes po, Sir JL. So dito naman tayo sa key check 8. Inani ang palay sa tamang panahon. Okay. So dito sa next slide, makikita natin dito, okay? Iyan, sa ating next slide, makikita natin na... Okay, ang common na kinakain ng lahat, iyan, pampalakas ng tuhod. Okay? So, ito talaga yung ginawang example para lahat po ay makarelate. Ayan po. So, dito sa banana, ano ba dito? O dyan sa mga ka-agri-eskwela, paki-comment naman kung saan dyan yung kinakain natin na tamang-tama ang pagkahinog. Ayan, at ano bang mas prefer ninyo na kainin? Ito bang medyo hindi pa hinog? Tama-tama ang pagkahinog o sobrang pagkahinog ng mga saging? Ayan. So, ganun din po yung palay natin, mga ka-agri-eskwela. Meron din po siyang tamang pagkahinog para ating anihin. Ayan. So, ano ba yung importansya ng ating key check number 8 or pamamahala ng ani? So, ang importansya po ng ating pamamahala ng ani, syempre po, ito po ay magbibigay po ng pag mabigay po natin yung retiming o yung tamang pag-aani, magbibigay po ito ng magandang kita at ani. Siyempre, yun naman talaga, Sir JL, yung ending dito, Sir JL, na talagang magkakaroon ng ani at kita yung ating mga magsasaka. So, dito, makikita natin sa next slide na meron tayong 3 bahagi. So, napalagay dito yung too early. So, kung too early po natin siya i-harvest, kung meron pang marami pa yung green, so, magkakaroon po kayo ng lower yield kasi magaan po yan mga ka-agri-eskwela. So, yung mga nanay at tatay natin dyan na talagang palay po ang palayan po yung ikinabubuhay, alam nila ito, no? So, harvest losses. So, kasi pag hindi po hinog, kung green pa, mahirap po ito i-treasure, no? Hindi po, at saka magaan. So, next is lower milling recovery. Siyempre po, ang iba kasi walang laman, no? Oo, konti lang ang laman kasi nga bata pa. Oo. So, next is lower market value. Siyempre po, 'di ba, pag magbebenta tayo, tinitest pa 'yan. So, pagtingin niya ng mga buyer, pag marami ang makitang hilaw o green, so ano 'yan, di-discount na naman sa actual na presyo na, sa pagbebenta ninyo. Kung sobra naman po na too late naman o medyo late na kayo mag-harvest, ang mangyayari naman po is higher po ang exposure to environmental risk. So, ibig sabihin, posible yung ating mga diseases, mga pathogen natin, made-develop. Kasi meron na silang pagkain. Kasi pag medyo matagal na magraratin na kasi, di ba? So, magkakaroon na po yan ng mga inukulong o mga pathogen. Next is harvest losses. Siyempre, magsha-shatter na po yan pag medyo matagal na sa kanyang panicle. So, mahuhulog na po yan sa lupa. And magre-resulta na po ng cracking. So, posible na po siya na magka-crack at saka mag-down na po yung ating mga palayan. So talaga ang maganda pong gawin natin is yung right timing. So sa right timing po ang magiging benepisyo po is high quality rice. And then minimal harvest losses kasi halos lahat po pag iti-treasure o i-harvester natin talagang lalabas o hihiwalay sa panicle niya. At then high market value and consumer acceptance. Kasi lahat po may laman yung butil natin. Yan po, Sir Jen. Ayun, no. So, nandito naman yung additional na losses natin, no, kapag nag-harvest or nag-ani tayo ng mas maaga or too late na. So, eto, Matt, pag-usapan natin ito. Okay. So, yun nga, no, pag too early, immature pa yung mga grains. Sayang yung unfilled. Yes po, unfilled. So, magkakaroon pa po yan ng
laman yung butil niya kung ipapaabot pa natin doon sa right timing. Kasi mangyayari niyan, walang laman o konti lang yung magiging laman. So, mas magaan siya, mga ka-agri-eskwela. So, doon naman tayo sa losses if harvesting is Too late. na matagal, no, sa scheduled na harvest natin. So, maglalodging, tutumba po yan, mga ka-agri-quest, no? Ka-agri-eskwela. Yes. Pasensya. So, grain shattering, so, yun nga, sabi ko kanina is maghihiwalay siya ng kusa. And then, lighter grains due to over-drying, so resulting in low moisture content. Ayan. And then, free harvesting o sprouting o magtutubo na po yan sa ating mga palayan. So, sayang po yung Lalo mga... na. Yes po. Kapag wet season. Yes po, pag wet season talaga, sayang po talaga. Kung late na po tayo mag-harvest. So, doon po talaga tayo sa right timing. So, anong pwedeng recommendations ang ating maibigay sa ating mga kapalay? So, unang-una, no? Drain the field at least 1 week before the expected date of harvesting considering the soil texture and actual field and weather condition. Ayan. So, i-consider talaga natin Para yan. saan ba itong pag-drain natin, man? So, dito, yung pag-drain natin una-una is para po maging ang ating palayan is ready na para pasukan ng ating mga machineries like sa harvest, easy mag-harvest. Yung mga harvester natin, hindi po sila lulubog doon sa ating mga palayan. And to attain po uniform maturity and ripening. Yun. Kasi mas pag mawawala na po siya ng tubig, magkakaroon po siya ng mas mabilis po yung pagtanda ng ating palay. At then, to prevent wetting of grains during the harvesting, no? Para hindi po mabasa. Kasi pag once na mabasa po yung ating palay, so syempre, tutubo yun. Okay? Yes. And then for easier, yung sabi ko kanina, is for easier operation in the field. Mas Yan po, madali Sir yung Jel. pagka-harvest natin. Yes po. Especially dito sa South Cotabato, talagang mataas ang rate ng mechanization natin. Yes, at saka may mga area po tayo na ginatawag nila na luyong-luyong. So, kailangan po talagang i-drain natin para makapasok yung mga harvester po natin. So, ito naman ang second recommendation natin. Okay, sa second recommendation, makikita po natin dyan sa ating mga Facebook Live viewers, no? Ang isang illustration, isang panicle ng palay, no? So, makikita natin dyan na may measuring, no? From doon sa dulo ng butil at saka doon sa base ng panicle. So, yan po yung kwintada po niyan is 100% po, mga ka-agri-eskwela. So, kung makikita natin na 85 to 90% no sa manual or at least 90% kung combine harvester yung gamitin natin is golden yellow na po. Yan po yung tamang hinog na kailangan po natin tsaka po tayo mag-harvest. So makikita natin dyan sa ating illustration or sa picture na kung dito na malapit na yung sa base ng panicle golden yellow na, ready na po yan for harvest. Ayun. So, ang pangatlong recommendation natin. So, sa pangatlong recommendation po natin, Sir JL, pag meron po tayong moisture content meter, no? So, nasa 18 to 21 moisture meter for dry season and then 20 to 25% po moisture content for wet season po. Kung kailangan po nating masasabi, yes po, ma-attain para masasabi natin na right timing po yung pag-harvest natin. Ayan. So, ano pa yung iba't ibang practical tips, no, kapag gagamit tayo ng mechanical harvesters? So, una-una, no, pag gagamit tayo ng mechanical harvester, kailangan po talaga is hindi po mataas or hindi po basa, no? Yung ating palayan, yung ating field. Kaya importante na ma-drain natin ang tubig. Isang linggo bago mag-ani. Isang linggo bago mag-ani. At during the harvest day, so, ipaano muna natin. So, mga 9 to 10 na medyo dry na yung ating palay. Yes po, Sir Jel. Kasi pag hindi, alam na natin na pwedeng didikit sa loob ng drum ng ating harvester yung mga mahihirapan. Yes po. At saka sayang po yun na doon siya stay. Yes. So, kailangan talaga na dry po siya. Next is observe the recommended harvesting setting as specified by the machine manufacturer. So, kailangan po talaga alam ng ating mga harvester, operator,
kung paano talaga gamitin ng tama at yung ating harvester. Kasi doon po nakasalalay yung talagang maganda na paggamit ng harvester. Next is ensure that the field is suitable for mechanical harvesting. So before talaga magpakandak ng harvester is kailangan tingnan talaga kung saan yung banda na pwede siyang pumasok at saka saan yung hindi siya pwedeng papasok. Kasi pag once na lulubog yan or ma-stuck, so isang naman yan, matagal na problema kasi pag magamit ka ng harvester, imbes mapadali, mapatagal kasi na-stuck po yung harvester natin. So, next is ensure good operating condition of machine at not only machine, Sir JL, pati po talaga yung operator. Yan. So, dapat po yung ating operator is nakasakto ang tulog. Ayan, hindi po bilar or ano ba? Hindi lasing. Hindi lasing, oo. Kasi pag, posible kasi pag magkamali, baka magkaroon ng hindi inaasahang insidente. Alright. So, ayan, pang-apat na recommendations natin to achieve key check number 8. Okay po, Sir JL. So, after the combined harvester, so dumako naman tayo dito sa manual harvesting. So, kapag hindi makapasok po yung combined harvester natin, so ito pong ginagamit ng ating mga ka-agri-eskwela sa kanilang palayan. So, manual harvesting o thresher. So, ang palay within 1 day during the wheat season up to 2 days during the dry season. Bakit po ganito, Sir JL? Kasi kailangan maiwasan po na mag-piling yung mga harvesting natin sa field for more than a day to prevent heat build-up. Oo, kasi pag mag-heat build-up po, it leads to grain discoloration and low-quality meal dry. So, kailangan po talaga na iti-thresh natin within 1 day during tag-ulan. And pag dry season naman, dapat minimum 2 days. Atin na pong matreasure. Ayan, so other tips, Doc, kapag gumagamit pa rin tayo ng traditional na threshers natin. Matt? Okay. So, kung gagamit pa rin tayo ng traditional natin na thresher, so avoid threshing o dripping wet palay to prevent losses from poor grain cleaning and separation. So, kailangan talaga na yun din, hindi talaga basa, no, yung ating iti-thresh na palay. At kung medyo masa-masa, sometimes kasi hindi talaga masa. Huwag yung dripping, yung nagatulo-tulo na. Huwag talaga yun kasi mababawasan talaga ang inyong makukuhang butil. Next is ensure that the thresher is clean and free from mixtures, especially if threshing for own produce high quality seeds. Especially pag ang inyong pong palayan is for planting. Oo. So, kailangan talaga linisin, no, para hindi po magkakaroon ng problema sa mga sabag later on. And next is observe the recommended threshing drum speed to 800 RPM for most engine driving threshers to prevent grain damage. Ayan po, Sir JL. So, meron pala talaga siyang saktong saktong kapaspasan niya, no? So hindi masyadong mahina, hindi din masyadong malakas. So nasa 800 RPM po. Tamang kabilisan yes lang. Po. Then faster speed may increase capacity but will also incur more blower and separation of losses. Yan po. Sayang din yung iba. Ang nagsi-celebrate lang po niyan, Sir Jel, yung mga yung mga nag-hug daw. Yes. Ano po yan siya? Okay po. And of course, that ends our key check number 8. Yes. So sana po may mga nakukuha po tayo, no, para sa ating harvest the crop at the right time. Ayan, Matt, so bago tayo magdumako sa ating pong talakayan sa key check number 9, ang panghuling key checks po natin, narito muna ang ilan sa mga paalala. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower Totoo ba? Totoong-totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa 1
hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated dito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, naghahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basihan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit paring Cardo. Walang anuman paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay at magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging manamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. At tayo po nagbabalik sa ating pong programa. Live pa rin po tayo napapakinggan sa ating pong himpilan para sa episode 5 ng ating School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. At kasama pa rin po natin live na live sa ating pong programa si Matt Gumbawa ng OPAG South Cotabato. At Matt, diretsohin na natin at talakayin natin ang last na key check natin, ang ating key check number 9. Okay, Sir JL. So, dito na po tayo sa ating key-check number 9. So, napanatili ang mataas na kalidad ng ng butil pagkatapos ng ani. Ayan. So, ito yung key-check na minsan na neglect, pero ito talaga yung isa din sa napakahalaga na bahagi. Lahat naman ng key-check po ay mahalaga. Mahalaga lahat. Yes po. Kaya, wag po nating kaligtaan. So, ito po ang huli is meron po tayong dalawang gamit na mahalaga yung ating mga palay. For commercial food, ayan, at saka po for seed purposes, pang tanim. Ayan. Yan, nagtatanim tayo ng ating palay para pangkain and of course, para pangtanim naman po natin ulit. Yes po.
So maganda din po kasi na meron tayong high quality seeds talaga na pangtanim at hindi lang siya na pangkain. So dalawa po talaga yung mahalagang gamit ng ating palay. So sabi nga dito, seeds are the foundation of farming. So kasi sabi nga natin kanina sa KCHIC 7, ito kasi yung first line of defense, no? At ito din po yung simula na magkakaroon po tayo ng magandang ani. Yes. Ayan. At para may continuity, no, may sustainability. So may ipangtatanim pa tayo sa mga susunod. At ngayon naman, ano yung karakteristik ng mataas na dekalidad ng mga butil natin? Okay, so ang high quality grains po, for milling naman ito po, no? Nung diniscuss ni Sir Jason Abang, is for seeds for planting naman yun. So ito naman is for milling, no, for commercial. So una is properly dried. So talagang kahit naman anong crop o anong kind of product na sa agriculture, kailangan talang maganda talaga yung pagka-dry. So properly dried. Next is full and generally uniform in size and color. Yun. Doon din lalaro talaga yung KCHIC 8. So next is no germinating grain. So importante na wala pong nag-germinate kasi makaka-apekto na po yun sa ating recovery. Next is clean. So, minimal lang po yung impurity. So, hindi talaga natin yan maiwasan, pero minimal lang, konti lang po. Next is no unusual discoloration and odor. Importante po yan kasi pagkain po, kakainin po for milling. Yes po, Sir JL. Then, no chemical residues. Siyempre, para po safe po yung ating mga consumer na kakain po ng ating produkto. So, ano ba yung important considerations natin sa post-harvest? Okay, Sir JL. So, dapat po na i-consider natin yung the quality of grains is maintained through proper post-harvest practices. So, yan po is nag-involve na drying, cleaning, and storage. So, importante po yung tatlo, no, na para po ma-maintain natin yung magandang pag-preserve para maging long-term po yung ating mga butil para sa susunod pa na panahon. Yes, next is even after harvest, grains are alive and continue to respire. So, buhay po, diba? Buhay po yung ating mga butil. So, they are also term hygroscopic. So, pag sabihin mong hygroscopic, the ability of the palay or the butil na mag-absorb at magpalabas din ng po. Moisture. Yes, ng moisture or water. Next is, the moisture content of grain changes depending on the surrounding air temperature and relative humidity. So, increase in moisture content may result in reduction in grain quality. Kasi po, pag mag-increase po yung moisture, magkakaroon na din po yan ng invitation ng other mga pest po na umaatake naman during the grains o pag nasa siya milled na. So, makikita po natin dito sa diagram, sa gilid po, yung picture po, nakikita po natin na yung blue po represents ng wet pa po, basa pa yan siya. As the time up, no, pag maging matagal, so yung yellow represent po na medyo dry na siya, and then yung after po 1 hour, yan na po, yung pula nag-represent na po yan na dry na talaga. Yes. Nasa tamang moisture content na po talaga, na dry na yung ating palay. So, ayan, ito pang additional natin na important post-harvest considerations. Itong tinatawag nating EMC. Ano ba ito, Matt, ang tawag nating EMC? Okay, pag sabihin nating equilibrium moisture content, ito po yung pagbalansi na po yung ating moisture content ng butil ng palay natin at saka yung environment. So, babalansi. So, ibig sabihin niya na po yung mataas na bahagi ng moisture ng palay natin na hindi na po siya nag-absorb. Hindi na rin po nag-release. Yes, equal na po siya doon kasi equal na po yung content niya sa palay, sa butil, sa grains, at saka yung sa environment. Pero, Sir JL, magpa-fluctuates o pwedeng magbago yan, depende sa environment. Kung lalamig, so a-absorb siya. Kung iinit, release siya. Yeah. So, yun nga, ang EMC is yung balansi na po, yung content doon sa butil at saka sa environment. At hindi na po siya nag-absorb ng moisture
galing sa environment. Kasi ano na sila, balance na po sila. Pantay na sila. Okay, so makikita din natin dito sa ating table, sa left side natin, makikita natin dito ang tatlong kulay. So ang orange po is nagre-represent po yan na basa pa po yung ating wet paddy pa. Yes po, wet paddy pa po. And then kung green na, no, for storage na po yung ating palay. Or pwede na po nating i-mill, no, for milling na. And yung yellow is yan na po yung safe for storing. Yes, kasi talagang dry na po yan for another cropping season. Or pwede nating itanim sa mga susunod. Yes po. Yan. So, dumako naman na tayo sa importansya ng key check number 9, Matt. Okay, ang maintaining the high quality of grains after harvest. So, minimize post-harvest losses, no? So, kailangan talaga na ma-minimize natin yun para mas malaki ang ani talaga at ang quality din ng ating ani. Allow for longer storage. Siyempre, hindi natin malalaman kung ano yung mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay ng tao. So, kailangan talaga meron tayong paghahanda o longer storage para anytime po meron tayong magamit na mga seeds. Next is ensure rice milling quality. So, ma-ensure natin yan pag maayos po ang ating pag-drying, cleaning, and storage. Next is help meet the consumer's acceptance of the product. So, siyempre, yung mga farmers natin or yung mga consumers natin, talagang ang gusto nila is quality talaga. Kasi kakainin po natin yan eh. So, next is helps achieve greater overall or market value per produce. Siyempre, pagtingin niya ng mga buyer natin, mga trader na, uy, maganda. So, talagang maganda din ang presyo. So, laking tulong talaga yun sa ating pagsasaka. Next is ensure supply of high-quality rice in the market. So, pag tama yung pagpapractice natin ng ating K-Check 9, talagang ma-ensure natin na marami tayong mapapakaing magandang butil o bigas sa ating mga kapwa Pilipino. Ayun. So, for our next slide, pag-uusapan natin ng iba't ibang mga recommendations para makatulong sa ating mga kapalay na ma-achieve ang key check number 9 natin. So, okay. Number 1. Sige. So, sa recommendation to achieve K-Check 9. So, number 1, dry grains uniformly to 18 moisture content or lower within 24 hours after harvest or threshing. Then, perform the succeeding drying to 14% moisture or lower within 14 days. Ayan. So, klaro po na i-achieve natin ang ating magandang pagda-dry up to 14%, no? Or lower within 14 days. So, dyan sa ating mga ka-agri-eskwela, alam natin may mga pamamaraan sila to know na sakto na. So, ang iba may mga ginagawa na mga pa-share naman po dyan, pa-comment na po sa mga diskarte ng ating mga ka-agri-eskwela. Kapag wala po kayong moisture meter, meron ano po yung ginagawa ninyo para alam nyo po na 18 na percent na or ano ng moisture content ng inyong pong mga palay? Ayan. So, use mechanical dryers at the recommended drying air temperature or lower. Next is when dripping wheat grains, use unheated air during the first o 2 hours of drying. Dry until 18 moisture content or skin dry. Yan. So, using the recommended drying temperature. So, kailangan talaga na ma-achieve natin yung skin dry or yung 18%. So, yun yung conversion ng 18% yung skin dry na status ng ating butil. Next is reduce the drying air temperature to 40 to 45 degrees Celsius during the last 2 hours of drying or when moisture content is about 15%, drying grains to 14% or lower. So, kailangan po natin na halu-haluin, no? Para ma-reduce natin ang atin, especially yung mga nag-sun dry. No? Kailangan talaga na halu-haluin natin every 2 hours yung ating pagdadry para bababa po yung may comment dito, Matt, si Ma'am Lynn Lasanas. Ang sabi niya, pagtok method. Pagtok method. May isa din na kung matitigas na ang pinakaloob ng butil, sabi ni Sir Leo Sibia. So, yun yung mga pamamaraan nila. Ayun. So, dumako naman tayo kung paano naman kapag walang mechanical dryer, Matt. Ano pwedeng gawin?
Okay, pag wala po tayong mechanical dryer, siyempre ito pa talaga yung usong-uso, especially dito sa South Cotabato to. Meron Hindi lang sa tayong- South Cotabato. halos talaga Oo. lahat, no? So, when no mechanical dryer is available, so sun-dry talaga. So, clean concrete, pavement, net, or canvas. So, kailangan talaga, pag magda-dry po tayo, dapat clean. Linisan muna natin, tanggalin muna natin yung mga impurities. Alam na yan ng ating mga ka-agri-eskwela kung ano yung mga kailangan na tanggalin sa sun-dry pigment, no? Spread the grains up to 5 thickness and stir the grains at least once every 30 minutes for uniform drying. So, kailangan po nasa 5 centimeter o isang dangkal lang po yung ang kapal ng ating mga palay na ibibilad. And next is protect the grains from getting wet. Ensure that it can be quickly gathered in case of sudden rainfall. So, importante po ito, Sir JL, kasi pag once na mabasa po, maapektuhan talaga. Malaking epekto ito sa ating mga butil. So, kailangan po yung ating pagbibilaran or ang ating ibibilad, meron talagang tao na nakatoka para in case na mag-sudden o biglang ulan ay meron pong mag-gather nito. Ayan, no. So, i-compare naman natin yung iba't ibang drying methods. Medyo pasadahan na lang natin ito ng saglit dahil tayo po'y medyo overtime na. Sige, Matt, ano po ba yung kaibahan ng sun drying at mechanical drying natin? So, syempre, sa sun drying, ang operation cost lower, sa mechanical higher. Labor and skill requirement po, mas marami pong kailangan na tao. Sa mechanical is konti lang po nang gagamitin na tao. Dito sa duration of procedure, siyempre mas longer kasi hindi mo kontrolado yung panahon. At saka shorter naman yung mechanical kasi kontrolado nyo po. Alright. Okay? And ang quality of grains naman, so mas maraming broken kasi nga open yung ating area sa sun drying. Ang ating mechanical drying naman po is mas mas buo. And next is temperature control, uncontrollable talaga kasi sun drying Nakadepende sa binibigay o panahon. Okay. And ang ating mechanical is controlled. And sa contamination, so mas At rest. less. At rest yung kasi nga open, no? Prone siya. Then space requirement, mas higher o mas kailangan mo ng malawak kaysa sa mechanical drying yung ating space na kakailanganin. Yan po, Sir JL. Sa second recommendations natin, Matt? Okay, sa second recommendation natin, so keep the storage area clean and outside, prevent re-entry of moisture at the stored grains. So, kailangan talaga is hindi mamasa-masa o talagang control yung area mo. Next is protect grains from insect, rodents, and birds. So, kailangan naka-enclose po yung ating storage para hindi po siya anuhan ng mga ibon. At saka lagi po talagang malinis. Yun lang talaga ang simpleng yes po. Oo. And para po mas madali po natin ma-manage yung pag-store. Next is ideal facility for storing grains. So, dapat po no leaks, wala pong tulo, importante. Naka-elevate po, dapat merong papag sa ilalim or flooring po before yung ating palay. So, preferably smooth walls or painted. Ang ginasuggest talaga, Sir Jel, is white para mas madali talagang makita. Yes natin. po. Then, with screens or openings to protect the pest. And with ventilation. So, makalabas-pasok yung yung hangin. Then, cover windows to protect stocks of direct sunlight. So, kailangan po, hindi po siya natatamaan ng init. Then, with provision to allow first in, first out movement of stock. So, importante yan na kung ano yung unang pinasok, yun talaga yung lalabas. Okay. First in, first out movement of stocks. And of course, ensure natin na yung stocks natin na properly organized. Yes, Sir JL. Talagang kailangan po na properly organized siya. Hindi nakamix yung ibang varieties. Dapat merong labeling. Kailangan naka-label talaga siya. And kailangan din po na naka-maximize yung space para maka-allow po yung stocks. Alright. So,
Isa ding recommendation natin, wag po nating hilahin yung ating pong mga sako kasi nabubutasan yon, no? So, when transporting, mas mainam na talagang kinakarga natin or pwedeng gumamit tayo ng mga wheelbarrow or kung anumang baro na available. Yes, Sir Jer. Agree talaga ako dyan, Sir. Ayan na. So, Matt, ano bang mensahe mo sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa? So, unang-una, no, nagpapasalamat ako sa opportunity na binibigay sa akin, no? Sa ATI at sa Provincial Agriculture Office kay Doc Teves. At sa ating mga ka-agri-eskwela po, sundin po natin itong K-Check 1 to 9. Ngayon na po, wag na po nating pabukasin at i-share din po natin ito sa ating mga nakababatang mga anak o para po meron po tayong next generation po na magpapalay po. At maraming salamat po talaga. Maraming salamat, Matt. Napakinggan po ninyo si Matt Gumbawa from Opag South, Cotabato. At pasadahan lang po natin ng saglit ulit ang ating quiz number 1 para sa mga hindi nakahabol, no, na mga kapalay po natin. Ayan, paalala, may 5 question lang po tayo at pakisulat po ng inyong mga kasagutan sa inyong papel, sa inyong mga notebook, no? At maaaring magsumite lamang ng isang entry kapag ka nag-Google form po ang gamit po ninyo. Sige po, question number 1, ano ang pangunahing layunin ng palay check system? Letter A, palitan ang tradisyonal na pagsasaka. Letter B, gabayan ang mga magsasaka sa bawat yugto ng produksyon ng palay. Letter C, itaas ang presyo ng palay. Or letter D, gamitin ang GMO sa lahat ng sakahan. For question number 2, ilan ang kabuuang key-check sa palay check system? Letter A, 5. Letter B, 7. Letter C, 9. Or letter D, 12. For question number 3, anong key-check ang tumutukoy sa paggamit ng dekalidad na binhi? Letter A, key-check 1. Letter B, key-check 4. Letter C, key-check 7. And letter D, key-check number 3. At question number 4, sa anong yugto ng produksyon napakahalaga ang pagbibigay ng sapat na tubig sa tanim? Letter A, land preparation. Letter B, meat tillering to panicle initiation. Letter C, harvesting stage. Or letter D, seed selection. At ang panghuling katanungan natin for quiz number 1, alin sa mga sumusunod ang layunin ng integrated nutrient management? Letter A, para mas mabilis ang ani. Letter B, para makaiwas sa peste. Letter C, para mapababa ang gasto sa pataba. Or letter D, para makagamit ng hybrid seeds. So ayan, tapos na po nating maitalakay ang ating iba't ibang key check system, no? From key check number 1 to key check number 9. At sa mga susunod na episode sa Lunes, pag-uusapan natin ang konsepto at prinsipyo ng rice-based integrated farming system at ang benepisyo nito. At makakasama po natin si Engineer Junray Samiliano, OIC Chief ng Partnership and Accreditation Section ng ATI Region 12. At wala na po tayong sapat na oras. Sa ngalan po ng ating ATI National Director Engineer Remelin R. Recuter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta Arceo, ISDO-IC Chief Ma'am Pamela Mapala, South Cotabato Governor Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr., Provincial Agriculturist ng South Cotabato Dr. Raul Teves, ATI RTC 12 OIC Center Director Dr. Jessie V. Baldea, PhilRice Mizayap Director Dr. Saylila Abdullah, and BARFO 12 Regional Executive Director Roberto Toto Perales. Ako po si JL Oman, ang inyong kaagri-eskwela na lagi nagpapaalala, basta may alam, may anit kita ang magsasaka. Magandang umaga po sa ating lahat at mabuhay ang mga bayaning magsasaka.